Kasunod ng deklarasyon ng Pangulo ng State of National Calamity, alamin natin ang paghahanda ng gobyerno. Makakapanayam natin si Junie Castillo, tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Magandang umaga po. Magandang umaga ang Susan. Magandang umaga sa ating mga tagapanood. Junie, buong Luzon daw ang maapektuhan ng Bagyong Uwan. Paano nyo pinaghahandaan ito? At saan-saan nakapwesto yung ating mga rescue teams? Marami ba tayong mga inihanda ngayong mga rescue boats? Dahil nga dito sa pinapangambahan na baka super typhoon ito, Junie. Tama, Susan. Yung ito nga pong darating na bagyo, ay sinasabi ng Pag-asa na mas malakas ito kumpara sa Bagyong Pino. Ang areas of concern na tinitingnan natin, siyempre, ay itong northern at saka central Luzon. Pero ang paalala natin lagi, dahil sa lawak ng bagyo, ay hindi rin dapat makampante ang mga nasa Metro Manila, Southern Luzon, at saka yung iba pang area sa Visayas. Junie, bumabangon pa lang yung bansa mula sa hagupit ng Bagyong Tino, lalo na yung mga kababayan natin dyan sa Visayas. Kumusta yung supplies at resources? Sapat pa ba kung sakasakali? Pero wag naman sana, no? Tumama talaga at malakas itong bagyong si Uwan. Tama, Susan, kahapon sa pagpupulong kasama ang ating mahal na Pangulo at saka ang NDRRMC council natin, kita naman na hindi pa naman sapat pa naman yung ating pondo para dito. Yung deklarasyon po nung State of National Calamity ay ginawa po yun para mas mapabilis yung mga ating pagresponde, ang pag-access sa mga pondo, ganun din yung mga local government units. And ang isa pa, yung declaration was dahil nga dun sa mga nagdaan ng mga bagyo, especially itong Tino. Pero dahil dito sa tinitingnan natin na mas malakas na bagyo, mas kailangan po talaga na pag-igtingin ang paghahanda. Lalo pat meron na lang tayong 2 araw para maghanda para dito. Junie, kaugnay doon sa epekto ng Bagyong Tino, nadagdagan pa ba yung bilang ng mga namatay at meron pa ba tayong mga missing? Tama, Susan, nakakalungkot na balita. As of 6 a.m. na datos natin, umabot na sa 188. 188 yung reported death natin. Oo, tumaas. Tumaas. Pumasok na dito yung mga numero, yung mga kababayan nating nasawi mula sa Negros Island region. Yung Negros Island region pa lang, that's already 33. Tapos yung Region 7 is 140. So yun po yung nakakalungkot doon. In terms of the missing naman, meron pang 135 na missing. Kaya ongoing pa rin po yung response operations doon, yung search, rescue, and retrieval operations ongoing sa mga areas na to, lalo na dito sa NIR at saka sa Region 7. Sa NIR, merong mga 56 pa na reported na missing. And then sa Region 7, meron pang 79 na missing. So tuloy-tuloy po yun ang operations doon. Ang dami pa, ang laki ng itinaas doon sa bilang ng mga namatay. Anyway, kami makikibalita pa rin sa inyo, Junie, lalo pat may mga kailangan tayong laging paalala dahil nga dito sa nagbabantang Bagyong Uwan. Maraming salamat, OCD spokesperson Junie Castillo. Magandang umaga, Junie. Magandang umaga, Susan. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.